Gaano nga ba katibay ang carbon fiber, ang tinaguriang hari ng mga materyales? Isang eksperimento gamit ang hydraulic press ang isinagawa para patunayan ito. Una, isang bloke ng kahoy na may parehong sukat ang inilagay sa ilalim ng press. Pagdating pa lang sa 5 toneladang puwersa, nagsimula na itong magbitak. Ilang saglit pa, tuluyan na itong nadurog at naging kapirasong-piraso. Sunod, sinubukan naman ang isang bloke ng synthetic horn, isang matigas na materyales na ginagaya ang sungay ng hayop. Nagsimulang mabaluktot ito sa 8 tonelada at nang umabot sa 18 tonelada, tuluyan na rin itong na-flat. At ngayon, ang huling kandidato, ang carbon fiber. Maingat itong inilagay sa ilalim ng press. Unti-unting tumaas ang pressure, 10 tonelada, 15, 20. Pero wala pa ring nangyayari. Parang hindi man lang ito naaapektuhan. Dahil dito, pinalitan ang press ng mas malakas. Sa ikalawang pagsubok, agad itong sinabak sa 100 toneladang puwersa. At ang resulta, walang bakas ng pinsala. Buo pa rin. Walang deform. Parang walang nangyari. Ano ang sikreto nito? Ang carbon fiber ay pangunahing gawa sa polyacrylonitrile, isang uri ng polymer. Hinaluan ito ng iba pang kemikal para makabuo ng isang likido na saka iniikot para maging hibla. Pagkatapos, iniinit ito sa napakataas na temperatura upang maging carbonized. Sa prosesong ito, tinatanggal ang mga atoms na hindi carbon at nagbabago rin ang kulay ng materyales dahil sa oxidation. Sa huli, mahigit 70% carbon ang natitirang. Ang resulta, isang materyales na mas magaan ng 4 na beses kaysa bakal pero mas matibay ng 16 na beses. Bukod pa roon, nananatiling matatag ang carbon fiber kahit sa sobrang lamig o matinding init. Isa lang ang downside nito, ang presyo. Dahil sa mahal ng paggawa, mas mataas din ang gastos sa mga produktong gumagamit nito. Pero kung tibay at performance ang pag-uusapan, walang duda, carbon fiber ang tunay na hari.